Hi guys! Good morning! Good morning, good morning everyone! May nag-PM sa akin, nakakaloka! Ano ba daw yung step na step para daw maliwanagan siya kasi magte-take pa lang siya ng NCLEX. Nagtanong din yung isa kong subscriber if it's really worth it. Yes, it is really worth it. Coming here to America, the pay is really good. Well, kumpara lang sa akin na, ewan ko sa mga ibang may pamilya, ibang may ano. Sa akin kasi, galing akong Saudi Arabia. Ang sweldo ko na-explain ko na sa previous vlog ko before ako umalis ng Saudi Arabia is nasa 7,000 SR lang. At, bago ako, pumunta ako dito ng single, wala halos responsibility. So, for me, it is really worth it. Tapos nag-OT pa ako, pa konti-konti. Charis, pa konti-konti pa. Charis! Ayan, buksan natin ng ilaw. Charis, wag na. Ano naman medyo maliwanag naman. Naka-beauty plus naman tayo. Charis, joke lang yun. Ano ba yung mga proseso, yung mga step by step na pagdadaanan mo? First and foremost, before ka makahanap or ma-hire ng isang employer, dapat mag-take ka muna ng NCLEX. NCLEX RN. Ano ba yung NCLEX RN? Para siyang board exam ng Pilipinas. Pero hindi ganon hindi siya similar sa board exam natin. Ito ay computer adaptive test. Well, kung gusto niyo gumawa ako ng charis. Well, kailangan mo mag-take ng NCLEX. Either magpa-process ka ng on your own, DIY, or papaprocess ka dyan sa Pinas sa mga agency. Dalawang agency lang yung alam ko, NEAC tsaka IPAS. Ang alam ko medyo mahal yung NEAC. So mag-prepare ka lang in terms of processing, nasa mga siguro 80 to 100,000 in total na yun na. Pero hindi mo naman yun babayaran ng buo, babayaran mo paunti-unti. Kasi ang pag-a-apply ng NCLEX ay hindi naman siya yan isang bagsakan. Merong mga credentialing, tapos magbabayad ng ATT, magbabayad for scheduling, mga ganon. In step, meron din siyang step by step. So, usually, ang NCLEX processing tumatagal ng 1 to 2 years, depende sa state na napili mo. Okay? Kailangan ba ng lisensya? Kailangan mo ba ng lisensya mula sa Pinas or kailangan mo bang maging RN sa Pilipinas? Hindi. Kasi merong mga states na hindi kailangan na meron kang lisensya. Okay? Sa Pinas. In order for you to take the NCLEX. So, mga Inday, ang ano mo lang talaga is that kailangan mag-prepare ng pera, in short, mga 80 to 100,000. Iba pa doon yung ipagpa-process mo ng request for TOR, request mo sa PRC, pamasahe at lahat-lahat na. Magastos mag-process ng NCLEX. So if I were you, mga Inday, kung wala kayong malaking halaga sa inyong mga bangko or wala kayong malaking kayamanan ngayon at gusto nyong pumunta dito sa Amerika or pumasa ng NCLEX, I suggest na pumunta muna kayo at magtrabaho sa Middle East kagaya ng ginawa ko. Okay? Pero huwag kayong tatagal ng more than 3 years naman. 2 to 3 years lang. Huwag kayong gumaya sa akin na it took me like 5 or 6 years bago ma-realize na kailangan ko talagang mag-Amerika. Nakakaloka! Pero hindi nyo kailangan mag-Middle East, by the way, in order for you to apply for the NCLEX or pumunta dito sa Amerika. Pero much better kung meron kayong Middle East experience, madali kayong makaka-adjust kung meron kayong experience from the Middle East. Okay? So number 1, pass your NCLEX. Number 2, look for a reputable employer or agency na magko-connect sa inyo sa isang direct hire employer. Kung hindi man yan direct hire, okay lang. Okay? So, in order for you para ma-hire ng mga agency na to, kailangan na pasado muna kayo ng NCLEX. Much better kung pasado na kayo ng NCLEX, so pasado na kayo ng IELTS din. So, look for a reputable agency or hospital. Huwag din basta-basta magsa-sign ng mga contract kasi nga dahil lang ay napag-iwanan na kayo, di ba?
Huwag din basta-basta magsa-sign on, mga inday, magsa-sign ng offer only because gusto nyo niyang ma-startan yung process. Naku day, piliin nyo, pag-isipan nyo ng paulit-ulit, siguro mga 10 beses bago kayo pumirma. Hindi naman paunahan yung pagpunta dito sa US. No, it's not. Hindi ganun yon. Merong mga iba na nauna na hire pero huli naman dumating. Hindi rin paunahan na kung nauna kayong dumating dito sa US is magiging successful kayo compare sa colleagues nyo na nahuli. Hindi ganun yon. Nasa diskarte yan. Tamang diskarte at ganda lang day. Charis! Nakakaloka! Okay. Pangatlo, kapag nakahanap na kayo ng employer, ipa-file na ang inyong I-140, mga inday. I-140. Ano ba tong I-140 na to, mga inday? Dito nangyayari na ipa-file na ng employer sa USCIS ang inyong petisyon para makapunta na kayo dito sa Amerika, mga inday. I-140 ang tawag doon. I-140 petition. Kailangan nyo dito ng at least yung credential evaluation ninyo, na yung nursing education ninyo ay comparable or up to standard na meron dito sa US. Tapos, kailangan nyo ng mga birth certificate ata, kailangan yung pasado rin kayo ng NCLEX. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, nung una pa lang, sa first step pa lang, kailangan yung pumasa ng NCLEX kasi bago kayo ma-file ng inyong employer papunta dito sa Amerika, ma-file yung inyong petisyon, ang first or number 1 eligibility, mga inday, is kailangan lisensyadong nurse or registered nurse kayo dito mismo sa Amerika. Okay? So, or NCLEX passer kayo, pwede rin yon, di ba? Kung yung mga states na in-applyan nyo for NCLEX ay hindi nagbibigay ng lisensya bago kayo pumunta dito sa Amerika. So, NCLEX passer or USRN na kayo. Meron na kayong lisensya dito mismo sa kahit anong state sa Amerika. At once na-approve yun, usually mga inday, kapag naka-premium processing kayo, after 14 business days, aprobado. Ako, pinail ako April 5, wala pang April 25, may priority date na. Ang lala niya! Kasi naka-premium processing, mga inday. Para pag hindi naman, siguro nasa mga 45 business days or mga 6 na buwan bago ma-approve kayo sa inyong petisyon at magkaroon kayo ng priority date. Ang priority date, yan yung date kung yung parang ano nyo yan, parang number ninyo kung kailan ma-issuehan kayo ng visa. So, kunyari, yung priority date ninyo ay April of 2020, tapos yung nasa visa bulletin na priority date is December ba of 2022, o pasok kayo, pwede kayong ma-issuehan ng visa. Pero kapag over kayo ng December 2022, kunyari January 2023, hindi kayo ma-issuehan ng visa. Lagpas kayo ng cut-off. Naintindihan? Okay. Pangatlo, after ng priority date or I-140 filing, pang-apat, mga inday, NVC stage. Ang NVC stage naman, mga inday, dyan from USCIS, mapupunta na ng National Visa Center. Dyan, babayaran na ng employer ninyo yung mga visa ninyo. I think that costs like $345. May mga ibang employer na hindi nagbabayad ng fee bill. Nire-reimburse nila or something. Mga ganon. Iba-iba ng policy itong mga employer na to eh. Okay. So, kapag nabayaran na yan, after how many days, magsasubmit kayo ng documents ninyo. Like NBI, Senomar, kung single kayo. Kung married certificate. PSA birth certificate, mga ganyan. At yung fee bill na form na pipil-upan ninyo. I-fill upan nyo rin online yung inyong DS-260. Magagawa nyo lang yon kapag bayad na ang inyong fee bill. Okay? Magagawa nyo lang yon again kapag bayad na ang inyong fee bill, either ng inyong employer or kayo mismo yung nagbayad. Pero kailangan nyo ng US checking account dito. So, dapat kung kayo yung magbabayad, makiusap na lang kayo sa friend ninyo.
Ayan mga inday. Yung pang-5 na. Kapag tapos na yon, siguro after 1 month ng pag-aasikaso nyo ng mga documents or pagsasubmit ninyo sa NVC ng mga civil documents, nabayaran na yung fee bill, tapos yung DS-260 na submit na online, ayon, magiging documentarily qualified na kayo. At after nun, waiting na lang kayo ng embassy interview. Depende sa US Embassy or saang bansa kayo ngayon. Sa Pilipinas, mano-mano or ikaw mismo yung magbo-book ng inyong embassy appointment kapag ready na. Okay? Kasi kahit documentarily qualified ka na, hindi ka pa pwedeng mag-book kung nasa Pinas ka. Dapat matransmit muna yung mga information mo from NBC papunta sa specific embassy na napili mo, kunyari sa Pinas. So kung ready ka na, parang DQ ready or something na transmit na sa Pinas, pwede ka nang mag-book. Wag naman po tayong mag-book kung hindi pa tayo ready yung case natin sa embassy. Nauubusan yung mga ready na, 'di ba? Nasa US Embassy Manila na yung case, tapos yung iba nakakaloka. Nagbo-book ng appointment nang hindi pa ready yung case sa US Embassy Manila. Maawa naman po tayo sa mga ready na. Okay? Doon naman sa mga ibang mga bansa like sa Saudi naman, sa Riyadh, ay embassy yung nagbibigay ng interview according to your DQ date. Mga ganon, 'di ba? Mas bongga 'yon, 'di ba? Wag naman po tayong garapalan, 'di ba? Maawa tayo sa mga ready na. Okay? Wag tayong masyadong excited na pumunta dito sa Amerika. At after nun, finally, meron ka ng embassy interview na, mga inday, nakakaloka. Bago ka pumunta sa embassy interview mo at i-prepare mo itong mga documents na to, kailangan mo munang mag-medical. So ano yung mga importanteng kakailanganin mo for the embassy interview? Ito yung mga visa screen, PSA birth certificate, yung mga civil docs mo, dalhin mo na lahat, lalo na yung NCLEX pass letter mo, kailangan na kailangan yan. Syempre, yung passport mo, wag mong kakalimutan. Charis! Wag mong kakalimutan mga inday, 'di ba? Para bongga na. At after nun, mag-aantay ka lang siguro mga 1 or 2 weeks, yung iba buwan ang inantay bago ma-deliver yung visa. And after nun, pwede ka nang mag-book ng flight or yung employer mo yung magbo-book ng flight sa'yo. And then, welcome to America! O diba, napakahaba ng process. Siguro mga 3 to 5 years. Pero ang tanong, worth it ba? Paulit-ulit kong sasabihin sa inyo, Day, it is really worth it coming here to America as an RN or registered nurse. Kaya mga inday, good luck sa inyong lahat! Nakakaloka! Babush!